Balik tayo sa pork barrel. Base po sa special audit report ng COA, Commission on Audit, 6 na mambabatas ang naglaan ng kanilang pork barrel sa mga NGO na sila mismo ang nagtatag o sila mismo ang incorporator, ika nga. Ang tanong ngayon, hindi man yan illegal, hindi kaya yan halimbawa ng tinatawag na conflict of interest. Nakatutok si Cara David. Sa 6 na mambabatas na inilista ng Commission on Audit na nagbigay ng pondo sa kanilang sariling foundation, si dating Quezon City Representative Matias Defensor ang naglaan ng pinakamalaking pondo, 99.5 million pesos para sa Matias Defensor Senior Foundation. Pinuntahan ng GMA News ang address na nasa COA report. Ayon sa dating building administrator, taong 2000 pa raw nang umalis sa naturang gusali ang foundation. Ayon kay Defensor, kinailangan daw niyang magtayo ng foundation para raw mas madali ang pagre-release ng pondo mula sa kanyang PDAF, para raw di maantala ang mga proyekto niya. The SWD, they can only entertain so much people on a day-to-day basis. Ang alam ko, 100 tao eh. I form a foundation, they come to me, wee hours in the morning, sometimes inaayos namin yan. Tapos kayo nang nagre-release? Kami nagre-release. May tao kami sa Quirino Memorial Medical Center on a 24/7 basis. Pero sir, hindi po ba delikadesa lang na dapat hindi nilalagay ng isang kongresista ang kanyang PDAF sa isang foundation na siya rin mismo ang nagtayo? I see no reason for that, no? Because the aim really of the foundation is to help out people. And precisely, you put it in your name. So you make yourself accountable. Sabi mismo ni Defensor, nung natalo siya nung nakaraang eleksyon, naging inactive na rin ang foundation niya. Si Congressman Amado Bagaching ng Maynila, sabi ng COA report, naglaan ng mahigit 20 million pesos ng kanyang PDAF sa Kabaka Foundation. Itinayo ni Bagaching ang naturang foundation noong 1985 bago pa siya naging kongresista. Nagtungo kami sa Kabaka office sa Pandacan. May mga nakapilang tao na humihingi ng libreng gamot. May manpower training center din ito. Masama ang loob ni Bagaching na isinama ang kanyang foundation sa investigasyon ng COA ukol sa mga bogus NGO. Accredited daw sila ng DSWD at matagal nang itinatag, may PDAF man o wala. Ba't naman ako pipili ng ibang NGO sa akin distrito? Samantalang ang Kabaka, matanda na, 28 taon na. Kumbaga sa kuwan, tried and tested na. Pwede naman checkin ang libro ng Kabaka, papakiusapan natin ng Kabaka, i-open ang books para makita nila. Hindi lahat ng pondo ng Kabaka ay galing sa PDAF ko. Bukod kay Bagaching, isinama rin ng COA sa listahan si dating Senador Edgardo Angara. 14 million pesos daw ang inilaang pondo ni Angara sa feeding program ng Kalusugan ng Bata, Karunungan ng Bayan Foundation, kung saan isa siya sa mga incorporator. Giit ni Angara, lehitimo at hindi bogus ang kanilang foundation. Sabi ng COA, hindi naman daw nila sinasabing bogus ang NGO ni Angara. Hindi lang raw nila matagpuan ang NGO sa nakadeklarang address nito. Sagot naman ni Angara, nagsara na kasi ang opisina nila nung matapos ang proyekto ng foundation noong 2009. Inabsorb daw kasi sila ng Food for School program ng DSWD. Kasi yun po sinasabi parang delikadesa nila. Bakit daw po maghalaan kayo ng pera sa isang foundation na kayo mismo incorporator? Tama yun. But every single peso out of that 14.6 is fully accounted for and disbursed for the program. Not a single cent went to any of the trustees. Si dating Representative Ricky Sandoval, naglaan daw ng 20 million pesos sa Pamalakaya Foundation ng kanyang asawang si Jeannie Sandoval. Pinuntahan namin ang opisina ng Pamalakaya at ito ang aming nadatnan. Matagal na raw umalis dito ang NGO at bodega na raw ito ngayon. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuna ng pahayag si Sandoval. Si Bulacan Representative Maria Victoria C. Alvarado naglaan naman daw ng 12.9 million pesos sa Jose C. Alvarado Foundation. Sinubukan ng GMA News na makuha ang pahayag ni Congresswoman pero nasa isang feeding program daw ito. Kaya ang asawa niyang si Bulacan Governor Willie C. Alvarado ang kumausap sa amin. Ang address na nasa COA report ay bahay daw nila. Sa kanila raw ang foundation. Legal daw ang kanilang foundation at ang PDAF na napunta rito ay napunta sa Philippine General Hospital at mga scholarship. Ang ika-6 na mambabatas si dating Congressman Anthony Miranda na nagbigay ng 20 million pesos sa Aksyon Makamasa Foundation kung saan incorporator siya. Patuloy na kinukunan ng pahayag ng GMA News si Miranda. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.